Hello mga kabayan, dito sa South Korea. Andito kami para ipaliwanag sa inyo ang kahalagahan ng caregiver at bakit natin kailangan kapag tayo ay nagkasakit. Kung ma-admit ka ng 2 weeks sa hospital, magbabantay ba sa'yo? Ang babantay. Andyan si asawa. Si asawa naman kung magbabantay sa atin. Paano naman kaya yung mga panggastusin namin? Mga bayaran. Siyempre ang dami, di ba? Halimbawa, 2 linggo, 1 buwan kaya ako ma-admit. Tapos yung asawa mo magbabantay sa akin. Napakalaking damage yun sa amin. Mga anak ko, meron akong anak na 2. Pero kung yung mga anak ko naman na magbabantay sa akin, hindi maaasahan. Ang mga bata dito sa Korea, bakit? Kailangan din nila mag-aral. At kung meron man trabaho, dapat magtrabaho, di ba? Para hindi tayo pabigat, kailangan gumawa tayo o magkaroon tayo ng caregiver insurance. Yun yan, wala magbabantay sa'yo, te. Kung mahirap ma-admit sa hospital, kaya kailangan natin ng mag-aalaga. Kaya may insurance para hindi pabigat sa pamilya. At hindi ka na mahihirapan maghanap na mag-aalaga sa'yo dahil isang tawag lang, meron na pupunta sa hospital para alagaan ka. At pwede rin palitan ang caregiver kung hindi maganda ang kanyang serbisyo. Pag hindi ka naman tumawag ng caregiver, makakatanggap ka ng 10,000 won or 20,000 won per day. Kapag ma-admit ka, papapiliin ka ng room, private room ba? O kaya, 2 tao sa isang room, o kaya naman, nursing room. Sa ngayon, karamihan na hospital, ginagawa na ng mga nursing room. Kapag pinili mo ang nursing room, sa isang araw, makakatanggap ka na 70,000 won plus 10,000. Bale, per day, 80,000 won. Wow! So, magkano naman ang monthly kung kukuha ng insurance? Simula 10,000 won, depende sa edad. Libreng konsulta. Tawag na.